Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1091. Binati ni Lancelot si Jackie ng isang fist to palm salute habang humahakbang. Umupo ka, ngumiti si Jackie at hinintay na makaupo si Lancelot. Nakausap ko na ang tatay ko tungkol sa problema mo, dahan-dahan niyang sabi. Nagsagawa kami ng isang pagpupulong upang pag-usapan ang tungkol sa pagtataas ng ikapu para sa Marshall Resources. Saglit na huminto si Jackie dito bago nagpatuloy, pero minsan lang namin tinaasan namin from 50% to 60%. At hindi na namin itinaas after that. Kaya naman halatang nagsabuatan ang third elder at ang mistress para kunin ang Marshall Resources na binigay mo. Hindi ko akalain na kukunin nila ito para sa kanilang sarili. Bagamat matagal na niyang hinala na ito ang nangyari, nabigla pa rin si Lancelot matapos kumpirmahin ni Jackie ang katotohanan. Kasabay nito ang pagsiklab ng galit sa kanya. Kung gayon, ano ang nais ng guro na gawin natin? Sa huli, tinitigan ng masama ni Lancelot si Jackie. Batid niya na bagamat nakumpirma ang katiwaliang ito, hindi magiging madali ang paglutas nito. Higit pa rito, ang Panginoon ay dumaranas ng kakaibang sakit. Posibleng may iba pang gusto ang kanyang posisyon. Si Jackie ang kasalukuyang tagapagmana, ngunit bata pa siya, at hindi pa siya gaanong sanay. Mahirap kung gusto ng third elder na maglunsad ng kudeta ngayon. Ibinalik ni Jackie ang tingin at itinaas ang tasa sa kanyang labi, humigop ng pansamantala. Sabi niya, magtagal ka muna. Ikalat ang balita tungkol dito sa iba pang mga pinuno ng mga pamilya ng sangay ng palihim, sabi niya. Ang komplikado ng sitwasyon ngayon. Naniniwala akong gagaling ito pagkatapos ng 2 o 3 buwan. Matapos niyang marinig ito, bumakas ang disappointment sa mga mata ni Lancelot. Gayunpaman, mabilis niyang kinalma ang sarili at pilit na ngumiti. Salamat, young master. Salamat at alam ni master kung sino ang mga nagtatrabaho sa likod niya, aniya. Wala siya sa pinakamabuting kalagayan ngayon, at ang misis ang panganay na anak ng pamilya Lagorio. Ito ay tiyak na komplikado. Hindi niya akalain nangingiti si Jackie sa mga sandaling ito. Gayunpaman, pagkatapos na talakayin ng kaunti ang aking ama, napagkasunduan namin na ang bawat pamilya ng sangay gayon din ang mga kaanib na pamilya ay maaaring pumili ng 2 o 3 sa kanilang mga master youth bawat buwan upang sumali sa pagsasanay sa pangunahing pamilya. Makakatanggap sila ng parehong pagtrato tulad ng ginagawa ng mga disipulo sa pangunahing pamilya. Ano? Agad namang nagningning ang mga mata ni Lancelot nang marinig ito. Young master, seryoso ka ba? Oo, may meeting mamaya ang tatay ko. At saka, papayagan niya akong pangasiwaan ang mga kabataang ito. Ngumiti si Jackie. Siyempre, may iba rin. Ang mga tao mula sa pangunahing pamilya ay magiging tungkulin sa paghahanap ng pagkain at Marshall Resources sa kagubatan mula ngayon. Una, sanayin sila. Pangalawa, para matiyak na alam nila kung paano magtrabaho para sa mga bagay-bagay. Ito ay hindi ka panipaniwala. Salamat, young master. Tuwang-tuwa si Lancelot. Bumangon siya bago bumagsak sa isang tuhod, pinagsalikop ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Kung tutuusin, tiyak na makikinabang ang mga miyembro ng pamilya ng sangay sa 2 hakbangin na ito. Hindi lahat ng miyembro ng pamilya ng sangay ay matitikman ang gantimpala, ngunit kahit papaano ay magkakaroon ng pagkakataon ang mga master na kumuha ng mas maraming Marshall Resources, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging tunay na manlalaban. At least nagkaroon sila ng pag-asa ngayon. Kabanata 1092. Hey! Bumangon ka muna. Masyado kang magalang. Dali-daling hinayla ni Jackie ang isa pang lalaki. Sige, pwede ka nang umalis. Dapat lahat ay naghihintay ng balita, aniya. At matagal ka na rito. Hindi maganda kung may makakita sa atin. Sige, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa mabuting balita. Tuwang-tuwang deklara ni Lancelot. Tandaan mong sabihin sa kanila na ilihim ito. Huwag kang mag-alala. Maaaring hindi natin kayang harapin si Lily at ang 3 elder sa ngayon, ngunit sigurado akong malulutas ng aking ama ang isang bagay na tulad nito sa isang pulong. Paalala ni Jackie matapos mag-isip sandali. Mabilis na umalis si Lancelot na hilong-hilo sa kaligayahan. Sa paanan ng isang bundok na hindi masyadong malayo sa tirahan ng pamilyang puti, ang mga pinuno at matatanda ng mga pamilyang sangay na nagkunwaring umalis ay talagang nagtitipon. Siguro kung magdadala si Lancelot ng magandang balita sa atin. Si Chad White, na may ulo na may puting buhok, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga pagkatapos ng ilang sandali. Hey! Huwag kang mag-alala. Hindi siya magdadala ng masamang balita, sigurado iyon. Si Jackie ay isang mabuting kabataan, ngunit opisyal na siyang sumali sa pamilyang puti. Siya ang tagapagmana, pero sa tingin ko marami rin ang hindi gumagalang sa kanya.
Maaaring handa siyang tulungan tayo, ngunit maaaring nakatali ang kanyang mga kamay. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa. Ito ay sapat na mabuti upang maiulat niya ang aming mga hinaing sa Panginoon, sabi niya. Ngunit sa palagay ko ay wala itong silbi kahit na sabihin niya sa Master ang lahat. Tama na. Walang paraan si Master para harapin ang Third Elder at ang Mistress kahit alam niya kung ano ang nangyayari. Higit pa rito, ang kanyang pisikal na kondisyon ay kakilakilabot ngayon. Walang magawang sabi ng isang babae pagkatapos mag-isip. Tama na. Walang kwenta kahit alam ni Master. Pero mas mabuti pa rin na alam niya, kaysa hindi niya alam. At saka, hindi natin alam kung totoong nagsabuatan ang Third Elder at ang Mister para kunin ang Marshal. Mapagkukunan. Paano kung si Master ang nag-utos sa kanila na gawin iyon? Isang mapait na ngiti ang pinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kanina. Kaya huwag tayong masyadong umasa. Kung mas mataas ang iyong pag-asa, mas malaki ang iyong pagkabigo. Buti na lang at nag-barbecue at beer si Young Master Jackie kahapon. Darating siya. Sa sandaling ito, napansin ni Chad ang silhwete ni Lancelot. Lumulundag ang pananabik sa kanyang puso. Nakita rin sila ni Lancelot at sabik na sumugod. Anong nangyari? Naibuhos ba ni Jackie kay Master ang nangyari sa amin? Ang Third Elder at ang Mistress ba ay kasabwat para kunin ang Marshal Resources? Agad namang humakbang si Chad nang mauna sa kanya si Lancelot. Tumingin siya sa ibang lalaki ng may pag-asa. Ginawa niya. Kahit anong sabihin ni Young Master Jackie na gagawin niya, gagawin niya. Bahagyang ngumiti ang mga labi ni Lancelot. Galit na galit ang Master nang malaman niya ito, anunsyo niya sa karamihan. Kasi hiniling lang ng pamilyang puti na dagdagan ng maliit na porsyento ang ikapo hanggang 60%. Hindi nila kailanman pinag-usapan na itaas ito sa 70 o 80%. Sinabi ko na sa iyo. Hindi sana gagawa ng ganyan si Master. Kaya naman sinabi ko na dapat si Third Elder iyon. Siya at ang Seniora ay mga kahabag-habag na tao. Bakit nila gustong kumuha ng napakaraming Marshal Resources para sa kanilang sarili? Hindi man lang nila ito matatapos. Tinadyakan ni Chad ang kanyang paa na babalot ng matuwid na aura. Pagkatapos, may solusyon ba ang Master dito? Kabanata 1093. Nakangiting mapait ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at medyo walang magawa. Lumingon si Lancelot sa mga tao at nagsalita, malinaw na sinabi ni Master White na haharapin niya ang bagay na ito, ngunit hindi ngayon. Pagpasensyahan niyo na lang at bigyan siya ng 2 hanggang 3 buwan. 2 hanggang 3 buwan pa. Gaano pa ba tayo magtitiis dito? Kung hindi niya ito kakayanin ngayon, ano ang dahilan kung bakit kaya niya itong gawin sa loob ng 2 o 3 buwan? At sa tingin ko, nanlamig at naninigas ang kanyang katawan pagkatapos ng 2 buwan, mamamatay na siya. Sa oras na iyon, sa wakas ay maaari na siyang magpahinga, at walang pakialam sa anumang bagay. Puno ng galit at pagkadismaya ang tiyan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sarcastic niyang tahol. Matagal na tayong nagtiis, hanggang kailan natin ipagpatuloy ang kalokohan. Tingnan mo, ano ang sinasabi ko. Kahit na alam ni Master White ang tungkol sa bagay na iyon, tiyak na wala siyang magagawa. Napaka-unreliable. Mason, hindi mo masisisi kay Nash. Tiyak na ayaw niyang mangyari ang alinman sa mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonyo ay ang pangatlong Elder at Lily. Kailangang humanap ng ganap na patunay at ebidensya si Master White bago niya magawa ang anuman. Bagamat dismayado si Chad kung paano hinarap ang usapin, kinampihan pa rin niya si Nash at inaliw si Mason. Tumango si Lancelot na may suportang boses, guys, stay calm. Alam na alam namin sa aming sarili na ang bagay na ito ay magiging napakahirap pangasiwaan. Ngunit mayroon din kaming magandang balita. Nakipag-usap si Jackie kay Master White tungkol sa bagay na ito at naglabas siya ng ilang magagandang plano sa pagpapagaan para sa atin. Sa palagay ko, si Jackie at ang kanyang ama ay nasa isang pulong ngayon upang higit pang pag-usapan ang mga bagong patakaran, at malapit na itong ipatupad. Bagong patakaran. Ano pang pulisya ang maaaring magkaroon? Agad na umayos ang mood ni Mason, at sa wakas ay naalis ang mabigat na bato sa kanyang puso nang marinig ang anunsyo ni Lancelot. Ang bagong patakaran ay, ang mga pamilyang sangay na ito, pati na ang mga puwersa na nakikipagtulungan sa pamilyang puti, ay maaaring pumili ng 2 o 3 natatanging batang martial artist at ipadala sila sa pangunahing pamilyang puti bawat buwan. Magsasanay sila doon at mag-e-enjoy sa parehong mga mapagkukunan ng pagsasanay at pasilidad gaya ng mga pangunahing miyembro ng pamilyang White. Higit pa rito, ang taong namamahala sa mga bagong patakarang ito ay walang iba kundi si Jackie. Bahagyang ngumiti si Lancelot at malinaw na nagsalita sa mga pinuno ng pamilya ng White Branch. Totoo ba yon?
Magandang balita ito. Sa bagong patakarang ito, ang mga bata at mahuhusay sa ating pamilya ng sangay ay maaaring magkaroon ng mas mahusay na mga mapagkukunan at pasilidad upang mapabuti ang kanilang katayuan sa martial art. Hindi bababasa, sa ganoong paraan, ang mga talento ng mga Panginoon na iyon ay hindi maililibing. Halos hindi maitago ni Chad ang kanyang tuwa nang marinig ang balita, agad na lumiwanag ang kanyang mukha at gumaan ang kanyang loob. Ay, may isa pa. Sinabi ni Jackie na sa hinaharap, hihilingin niya ang mga miyembro mula sa pangunahing pamilyang puti na pumunta sa kakahuyan at kagubatan upang maghanap din ng mga mapagkukunan at materyales. Masiglang tumawa si Lancelot, sa ganitong paraan, ang mga tao sa mga pamilya ng sangay ay sa wakas ay mapapaangat ang kanilang mga ulo habang naghahanap ng materyal sa kagubatan, dahil palagi silang minamaliit ng ibang pamilya at hindi ng ahas lumaban. Kaya naman, sa ilang mga tao mula sa pangunahing pamilyang puti, bubuti ang sitwasyon, kaya nating bantayan ang isa't isa. Napakaganda. Mukhang ang mga tao ng pangunahing pamilyang puti ay sa wakas ay nagsimula ng bigyang pansin ang mga tao ng mga pamilya ng White Branch. Si Mason ay nabigla sa tuwa na lumiwanag ang kanyang mukha sa isang iglap ng marinig ang plano. Sa wakas, may magandang balita para sa akin na ibalik sa aking mga tao, at sa sandaling madama ng ating mga young masters na pinahahalagahan at pinahahalagahan. Makakausap ko na sila ng mapayapa ngayon. Lahat ng bagong plano at benepisyong ito ay ang ginawa ni Young Master Jackie para sa atin, walang nakaisip sa mga planong ito dati. Gaman din ang mood ni Lancelot. Ngayon, taos-puso akong umaasa na mapapabuti ni Young Master Jackie ang kanyang martial art status at ang galing sa pakikipaglaban, para wakasan niya ang dalawang satanic na salot na iyon. Kung siya ang magiging padre de pamilya, makakabuti rin ito sa mga sangay ng pamilya. Sobrang totoo. Naisip kami ni Young Master Jackie at sinubukan kaming tulungan sa lahat ng paraan kahit na hindi pa siya nakakagawa ng sarili niyang landa sa White Family. Kung meron man sa hinaharap, paniguradong kakampihan ko siya. Inihayag ni Chad ng malakas, puno ng pananalig. Tinapik ni Mason ang kanyang dibdib at malakas na umalangaw-ngaw na may kumpiyansa, tama. Simula ngayon, kay Young Master Jackie na ang buhay ko. Sa tuwing kailangan niya ng tulong, ako ang unang mag-aalok kahit anong mangyari. Sige. Guys, isa pa, mangyaring ilihim ang bagay na ito. Maaari mong ipaalam sa iyong mga tao ang tungkol sa mga bagong plano, ngunit huwag ipagkalat ito. Kung tungkol sa mga katiwalian ng Third Elder at Lily, mangyaring manahimik tungkol dito. Maaari mong sabihin sa ilang mahahalaga at mapagkakatiwalaang elder ng iyong branch, ngunit huwag magsabi ng anumang salita sa iba. Magtiis na lang tayo ng kaunti pa sa kasalukuyang sitwasyon. Naniniwala akong ipaglalaban tayo ni Young Master Jackie. Inikat ni Lancelot ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng tirahan ng pangunahing pamilyang puti, nakatingin sa malayo na may malalim na iniisip. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang mga tao. Kabanata 1094. Tanghali, nagpatawag ng meeting si Nash. Ang dalawang bagong plano na sinabi noon ay inilabas sa pulong at karamihan sa mga dumalo ay sumang-ayon sa kanila. Si Lily, ang pangatlong elder, at dalawa pang matatanda ay medyo tutol sa mga ideya, gayunpaman, ang karamihan sa mga miyembro ay sumang-ayon sa mga plano. Karamihan sa kanila ay nag-isip na ang mga pamilyang sangay na iyon ay gumagawa ng hindi mabuburya na mga kontribusyon sa mga nakaraang taon, kaya inaprubahan nila ang mga bagong patakaran. Walang magawa si Lily at ang barkada kahit hinamak nila ang mga ideya. Matapos maitakda ang mga bagong patakaran, ang mga usapin ay ipinasa kay Jackie upang hawakan. Sina Beth at Yul ang tutulong kay Jackie sa bagay na ito. Si Lily at ang pangatlong elder ay lumabas ng meeting room na nagtatampo. Sinalubong nila si Hudson na naglalakad papunta sa kanila pabalik sa kanilang tirahan. Nasa malalim silang usapan hanggang sa lumitaw si Hudson. Magandang araw, First Madam. Magandang araw, Third Elder. Sinalubong ni Hudson sina Lily at Third Elder na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Matapos silang batiin, nang magpapatuloy na sana siya sa kanyang paglalakad, bigla siyang may naisip, at pagkatapos ay agad siyang umikot at sumigaw kina Lily at Third Elder, tama. Pangatlong Elder, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang ipaalam sa inyo ni First Madam ang tungkol dito. Tungkol saan ito? Ang ikatlong Elder ay tumingin kay Hudson nang may pagtataka at nagtanong. Nakita ko si Lancelot, ang pinuno ng pamilya ng White Branch, na nakikipagkita kay Jackie, at pagkatapos ay umalis sa lugar hindi nagtagal. Nakangiting sagot ni Hudson. Ganun ba? That fella? Para saan niya nakilala si Jackie? Don't tell him na dinidilaan niya ang asterisk sa niya ngayon to garner some benefits. Kumunat ang noo ng ikatlong elder, natarante siya sa balita. I'm not sure kung may kinalaman sa meeting ngayon lang ang secretive meeting ni na Lancelot at Jackie. Hindi kaya si Lancelot talaga ang nagsuggest ng mga planong iyon kay Jackie.
Pinag-isipang mabuti ni Lily ang kakaibang pagkikita ni na Lancelot at Jackie at inilabas ang tanong. Posible talaga yun. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang bagong patakaran, na nagpapahintulot sa ilang mahuhusay na batang martial artist ng mga pamilya ng White Branch na sumali sa pagsasanay kasama ang pangunahing pamilyang puti, at ang pagpunta sa mga miyembro ng pangunahing pamilyang puti sa kagubatan upang mangolekta ng mga mapagkukunan, ay parehong magandang balita para sa ang mga pamilya ng White Branch. Kumunat ang noo ni Wade at dahan-daang binigkas ang kanyang pagsusuri. Meeting. May pagpupulong ngayon tungkol sa mga bagong patakarang ito. Narinig ni Hudson ang palitan at napabulalas. Mukhang pinuntahan talaga ni Lancelot si Jackie for these matters. Itong mga Fritzking Beastard from the Branch families, mas nagtatanong na sila ngayon, di ba? Paano nila iminumungkahi na ipadala ang kanilang mga batang martial artists sa aming pangunahing pamilya? Ginagawa kaming ibahagi ang aming mga mapagkukunan at pasilidad sa kanila. Ang aming bahagi ng martial enhancement resources ay magiging mas kaunti. Galit na sabi ni Lily, sang-ayon talaga ako. Ang pinaka-nakakadismaya ay ikaw at ang iba pang mga kabataang mahuhusay na martial artist, na ang martial status at combat prowess ay umabot na sa Grandmaster level o kahit na demigod level, ay kailangang maglaan ng iyong mahalagang oras sa pagsasanay upang pumunta sa kagubatan at mag-scavenge para sa mga mapagkukunan. Hindi lamang nito nauubos ang oras ng iyong pagsasanay, ngunit mapanganib din para sa inyong lahat na pumunta sa ganoong uri ng lugar. Kung sino man sa inyo ang hindi nabiyayaan ng maswerteng Diyos, at mapatay ng mga halimaw sa kagubatan, napakasayang. Nakita ni Wade ang pagkakataon na mag-udyok sa pagitan ni Hudson at ng kanyang lolo, si Nash, mabilis siyang tumunog at pinaypayan ang apoy ng gulo. Lokal talaga ang sinabi ni First Madam. Ang hindi ko makuha ay pumayag dito ang iyong lolo, na sinasabi na ang mga kabataan ay dapat na lumabas upang makipagsapalaran o kung anuman, at iyon ang tanging paraan upang umunlad, upang ilantad ang sarili sa iba't ibang pananaw sa mundo at upang mapabuti ang kahusayan sa pakikipaglaban. Kabanata 1095. Naisip ni Lily at Wade na nang marinig ni Hudson ang nagawa ng kanyang lolo sa pangunahing puting pamilya, mag-aalsa siya ng galit. Hindi nila inaasahan, ang mga mata ni Hudson ay lumiwanag sa mga bagong ideya at maligaya na naipasok, napakaganda nito, hindi ba? Sa katunayan, ang pagpunta sa kagubatan at pag-scavenging para sa mga mapagkukunang iyon ay tulad ng pangangaso ng kayamanan, kaya kupano panabik. Masarap ang pakiramdam ko sa ideya. Lalo na kung kailangan mong manatili sa bahay araw-araw upang sanayin, ito ay napakagawain at boring. Kaya, nais kong pumasok sa kagubatan upang magsanay at galugarin ang mundo. Ako, si Hudson White, ay hindi natatakot sa kamatayan, kung nais kong maging mas malakas, dapat kong gawin ang mga hamon. Panipi. Ang mukha ni Lily at Wade ay agad na naging maayos nang marinig nila ang mga salita ni Hudson. Sila ay hindi nagsalita. Sige. Unang madam at pangatlong nakatatanda, aalis muna ako. Ang pagpapalam sa mga miyembro ng mga pamilya ng sangay na sumakay sa tren dito ay tiyak na isang bagay na nagagalit ko, ngunit ang pagpapadala sa amin sa kagubatan at pangangaso para sa mga mapagkukunan ay isang bagay na nakikita kong kawili-wili, at gusto ko ito. Matagal na akong nagnanais na lumabas para sa isang pahinga. Naglakad palayo si Hudson habang siya ay nagsalita ng malakas. Ano ang iniisip ng brat na ito? Paano siya sumasang-ayon sa mga bagong patakaran? Panipi. Malalim ang mukha ni Lily habang pinapanood niya ang likod ni Hudson na naging mas malayo sa kanya. Bamantong hininga. Ang Lady of Luck ay hindi pa kasama ko kamakailan. Bakit hindi maayos ang lahat? At tungkol sa aking anak na lalaki, wala ba talagang clue? Tanong ni Lily, why nang? Umiling-iling si Wade at sinabing, unang madam, wala pa tungkol sa Young Master Lance. Kung mayroong anumang balita o clue, siguradong ipapaalam ko sa iyo kaagad. Pakiramdam ko ay kakaiba sa insidente, ang ilang mga pamilya ay nagsama-sama at dinala nila ang mga kalalakihan, paano sila sumangga lamang sa manipis na hangin. Nang walang anumang balita, panipi. Oo, kahit na nakatagpo sila ng ilang makapangyarihang hayop na halimaw, marami silang mga kalalakihan na kasama nila, maaari silang magkalat at nakatakas sa iba't ibang direksyon. Ang isa o dalawa sa kanila ay dapat na makatakas at mabuhay ng sapat upang lumapit sa amin, di ba? Ang higit na katawa-tawa ay ang aking anak na lalaki at ang iba pang mga mahuhusay na mandirigma ng ibang mga pamilya ay lahat ng may kakayahang mandirigma, at ang kanilang mga katayuan sa martial ay hindi mababa. Ang mga pangkaraniwang hayop na halimaw ay hindi ang kanilang kalaban. Kung hindi sila makikipaglaban, maaari silang laging makatakas. Panipi. Ang puso ni Lily ay labis na nag-aalala at takot, siya ay pinahihirapan sa mga nakakatakot na damdamin araw-araw.
Huwag kang mag-alala, naniniwala ako na ang batang Master Lance ay babalik na buhay, siya ay isang maswerteng batang lalaki na laging pinagpala ng Diyos. At ang ating mga tao ay patuloy na hahanapin siya. Panipi. Wade consoled Lily na may banayad na tono. Tumigil siya upang pag-isipan at nagpatuloy, ang nasusunog ngayon ay si Jackie. Ang kanyang labanan ng katapangan ay hindi masyadong mataas, ngunit siya ay napakamatalino. Tinulungan niya ang mga tao ng mga pamilya ng sangay at ginamit ang mga bagong patakaran upang makakuha ng tiwala at isang magandang impresyon. Binili niya ang kanilang mga puso sa oras na ito. Panipi. Tama ka, si Lancelot ay isang tao na kailangan nating maging maingat din. Siya ay nangahas na makilala si Jackie at balangkas ang lahat ng mga bagay na ito. Gaano siya kasuklam-suklam? Galit na galit si Lily. Habang siya ay nagsalita, biglang naisip ni Lily ang isang bagay at malakas na bulalas, "O Diyos ko! Tapos na kami, tapos na tayo." Pangatlong nakatatanda, si Lancelot ay napunta sa Jackie para sa mga bagong patakaran. Gawin mo ba sa palagay mo ba sinabi niya kay Jackie tungkol sa mga ikapo? Na nadagdagan natin ito sa 80%. Kung iyon ang kaso, tiyak na sasabihin ni Jackie kay Nash. Panipi. Bumagsak si Wade sa mga salita ni Lily. Sinaksak ng takot ang kanyang puso nang biglaang ang kanyang apat na mga paa ay naging malamig at clammy. Kung ang mga maruming gawa na ito ay nakalantad, kung gayon ito ay magiging mahirap. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagpocketed ng maraming mga mapagkukunan ng pagpapahusay ng Marshal sa lahat ng ito habang. Sa una, kapag nadagdagan lamang nila ang porsyento hanggang 70, sila ay tinimbang ng takot. Gayunpaman, nang makita nila na walang gaanong ingay mula sa mga pamilya ng sangay, kasama si Wade ay pumatay ng ilang na sumalungat sa pagtaas upang kumilos bilang isang masamang epekto upang bigyan ng babala ang iba, walang nang ahas na gumawa ng anumang mga ingay, masunurin sila. Sa ganitong paraan, natikman ni Lily at ang pangatlong nakatatanda ang tamis ng kanilang maruming gawa, sa makatuwid sila ay naging mas matapang at nadagdagan sa 80%. Naisip nila na ang kanilang gawa ay hindi mailantad, at maaari nilang ipagpatuloy ang pagpocket ng mga mapagkukunan hanggang sa pagkamatay ni Nash. Sa oras na iyon, makakahanap sila ng isang paraan upang maging pinuno ng pamilya. Malinaw na hindi inaasahan ng dalawa ang pagdating ni Jackie sa puting pamilya, at sinira ng kanyang presensya ang kanilang mga plano. FCK. Kung nalaman ni Nash, tapos na tayo. Pinupuot niya ang mga gawa na ito, tiyak na madulas niya ang aming mga throats. Panipi. Ang mukha ni Wade ay naging madilim tulad ng sinabi niya, at ang kanyang puso ay nasa isang kumpletong estado ng takot. Kabanata 1096. Pinakalma ni Lily ang kanyang ulo at naisip ang tungkol sa bagay na ito. Hindi posible na alam ni Nash tungkol dito. Kung ginawa niya, may sasabihin siya sa pulong ngayon, at kahit nabasagin ang mesa o kung ano. Mukha siyang masaya ngayon at nakangiti sa buong pagpupulong, kaya't hindi ko pa alam ang tungkol dito. Umiling-iling si Lily at iminungkahi. Inilabas ni Wade ang isang malaking buntong hininga nang marinig niya ang pagsusuri ni Lily. Tama ka. Kung alam ni Nash tungkol dito, matagal na siyang sumabog. Bukod, si Lancelot, bilang pinuno ng pamilya ng sangay, ay hindi isang matapang na tao. Sa tuwing pupunta ako upang mangolekta ng mga mapagkukunan mula sa kanya, lagi niya akong binabati ng isang nakangiting mukha at naghanda pa ng mabuting pagkain at alak upang gamutin ako. Ang nasabing tao ay hindi maglakas loob na mag-iwas ng isang salita maliban kung mayroon siyang isang nais na kamatayan. Panipi. Tinitingnan ang sitwasyon, sa palagay ko ay nais lamang ni Lancelot na labanan ang ilang mga benepisyo para sa kanyang mga tao sa pamilya ng sangay. Maliban dito, hindi ko akalain na mayroon siyang laban sa amin. Panipi. Pagkatapos ay idinagdag ni Wade chuckled, ang B***** Jackie, bet ko na hindi siya nag-iiwan sa pangunahing pamilya. Medyo matalino siya, hindi ba? Hanggat hindi siya tanga, imposible para sa kanya na iwanan ang puting pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay namamatay, kaya tiyak na mananatili siya sa tabi ng kanyang ama at gumugol ng natitirang oras dito ng mapayapa. Panipi. Tama, hindi ka ba nagpaplano na mag-urong? Kailan ka pupunta? Sa pag-urong na ito, dapat mong pagsisikap na masira ang kaharian ng demigod at maabot ang tunay na lupain ng Diyos. Kapag nagwagi ka, ang unang nakatatanda ay hindi na magiging kalaban mo. Maaari kang makahanap ng isang pagkakataon upang wakasan ang kanyang buhay, at pagkatapos ay ang buhay ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang posisyon ng ulo ng pamilya ay magiging iyo. Panipi. Si Lily ay walang tiyaga sa kanyang mga iniisip. Sa kanyang mga isda na clenched, siya ay sumabog, Matapos mong patayin ang B-Star Jackie, mangyaring huwag hawakan ang isang solong strand ng buhok ni Joanne, iwanan mo ako ng beach. Tiyakin kong naghihirap siya ng maayos sa puting pamilya na magmumungkahi siya na mamatay sa halip na magpatuloy sa pamumuhay.
Panipi. Upang maaliw si Lily, sumang-ayon si Wade at idinagdag, sa oras na iyon, ikaw at ang iba pang mga matatanda ay kailangang suportahan ako upang makuha ang posisyon ng ulo ng pamilya. Kapag namatay ang unang nakatatanda, si Nash White, at Jackie, ako ang pinakamalakas na manlalaban dito sa puting pamilya. Bagaman hindi ako masalimuot para sa akin na maging ulo sa oras na iyon, kasama ang mga matatanda at ang iyong malakas na suporta, ang iba ay hindi masisira ang isang magkasalungat na ingay. Panipi. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng oras, mayroon kang buong suporta. Panipi. Si Lily Cast ay isang maligaya na commandant habang nagsalita siya sa isang coquettish tone. Ngunit huwag kalimutan ang aming kasunduan, hanggat ang aking anak na lalaki ay bumalik, ibabalik mo ang posisyon ng ulo ng pamilya sa kanya. Maunawaan. Dagdag niya. Haha. Huwag maging abala, tiyak na ibibigay ko ito sa kanya. Panipi. Si Wade chuckled ng malakas at pinigilan ang kanyang pagtawa nang makita niya ang isang tao na naglalakad papunta sa kanila. Sige na, pupunta ako sa isang pag-urong ngayon. Kung walang seryoso, hindi ka dapat dumating at abalahin ako. Nagsusumikap akong masira ang demigod realm sa oras na ito at makarating sa tunay na lupain ng Diyos. Kapag sa wakas ay naabot ko ang totoong kaharian ng Diyos, nais kong makita kung sino ang nangahas na pigilan ako noon. Wade sneered. Sige, mangyaring magpatuloy. Hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Panipi. Napangiwi si Lily at nagpatuloy, well, mas mahusay akong pumunta upang makita si Nash ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang mabuting asawa ay dapat pa ring magpatuloy, kung hindi man, magiging mahirap kung siya ay kaina-hinala sa amin. Panipi. Kuwait. Sa ibang lugar sa oras na ito, pinakuloan si Jackie ng isang malaking bar aisles ng tubig na naligo na may masiglang damo sa loob nito. Ang bawat kakanyahan ng masiglang damo ay napunta sa tubig na naliligo. Mahal, gamitin ang masiglang tubig na damo upang ibabad ang iyong sarili, tama. Sa una, hindi ka makaramdam ng isang bagay, ngunit sa lalong madaling panahon makakaramdam ka ng sakit kapag ang kakanyahan ng masiglang tubig na damo ay tumago sa iyong katawan sa pamamagitan ng mga pores at pagkatapos ay sumisid sa iyong mga paa. Ang sakit ay magiging mas malakas kapag lumipas ang oras. Bibigyan kita ng ulo upang magkaroon ka ng paghahanda sa kaisipan. Panipi. Nagplaster si Jackie ng isang mainit na ngiti sa kanyang mukha at pinaalalahanan ang kagandahan sa harap niya na may kalmado at banayad na tinig. Huwag kang mag-alala, tiisin ko ito. Binigyan ako ni Elaine ng maraming mga lektura at paliwanag tungkol sa martial arts at mga diskarte sa labanan sa mga araw na ito. At lubos kong nauunawaan na ang landas na ito ay hindi madali, ngunit hindi mo malilimutan ang kagalakan na makukuha mo kapag nasira mo ang isang antas. Ang iyong katawan ay magiging mas malakas at mas malakas. Ang ganitong uri ng dalisay na kaguluhan at kagalakan ay isang bagay na hindi maramdaman ng mga pangkaraniwan sa buong buhay. Panipi. Pinutok ni Selena ang ulo. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang damit ng marahan, hayaan siyang kunin ni Jackie, at inilagay siya sa kahoy na bar aisles na puno ng masiglang tubig na damo. Totoo ito, si Selena ay wala nang naramdaman sa una. Kabanata 1097. Gayunpaman, habang lumilipad ang oras, nagsimula siyang makaramdam ng isang nakakagulat na pandamdam sa buong katawan niya, na parang libo-libong mga ants ang gumagapang sa kanyang katawan at kinakagat ang kanyang sensitibong balat. Ang pandamdam ay lumalakas at mas malakas, na hindi na ito lamang nakakagulat, masakit ito. Sa isang iglap, may mga kwintas ng makintab na pawis sa kanyang noo, na patuloy na tumutulo sa kanyang magagandang tampok. Fist clenched, ngipin gritted, nagtitiis siya. Bakit may itim na kulay ng grasa na dumadaloy sa aking katawan? At masama talaga ang amoy, okay lang ang lahat. Panipi. Di nagtagal, natagpuan ni Selena ang kanyang mga braso na naglalabas ng itim at mad-ulash na likido. Ito ay kasuklam-suklam at masungit. Hindi mag-alala, lahat ito ay normal. Ito ang mga impurities sa loob ng iyong katawan, pati na rin ang ilang mga lason. Pinipilit sila ng masidhing damo at sa sandaling nasa labas na sila, magiging mabuti ka. At mahirap para sa iyo na mahuli ang anumang malamig o magkasakit sa hinaharap. Panipi. Napangiwi si Jackie at nagpatuloy, bakit sa palagay mo naghahanda ako ng 2 bar aisles ng tubig noon? Kapag tapos ka na sa spirited na damo ng tubig na spa, ibabad ang iyong sarili sa ibang bar aisles at lubusan na ice scrub ang iyong sarili. Panipi. Ang sakit sa loob ng kanyang katawan ay naging mas malakas at mas malakas. Ang sakit na ginawa Selena whimper. Masarap ka, bakit nandito ka pa rin? Itigil ang pagtingin sa akin. Panipi. Napansin na pinapanood siya ni Jackie na kumuha ng masiglang paliguan mula pa noong simula, medyo napahiya si Selena at ang kanyang mga pisngi ay hinalikan na kulay rosas. Kailangan kong narito upang panoorin ka.
Paano kung malabo ka sa kalahati ng spa at malunod? Panipi. Ngumiti si Jackie ng mapait at pagkatapos ay idinagdag, hinuhulaan ko si Elaine na binabantayan si Ben ngayon. Kung hindi man, kung may sino man sa inyo na nanghihina, malunod ka hanggang kamatayan. Panipi. Hindi, walang freaking na paraan. Sa mga susunod na panahon, ang sakit ay magiging mas malubha kaysa ngayon. Diyos ko, hanggang kailan ito aabutin? Panipi. Ang ilang mga paalang na linya na nabuo sa pagitan ng mga browser ni Selena habang nakikinig siya kay Jackie. Mukhang mas masakit ito kaysa sa naisip niya. Haha, huwag kang mag-alala. Ang paggamot ay gagawin sa kalahating oras. Ang isang pulutong ng mga tao ay maaaring normal na magtiis sa sakit sa simula ng paggamot, kung gayon ang rurok ng sakit ay darating, at sa sandaling tiniis mo ang rurok, ang sakit ay dahan-daang magbagsak hanggang sa ang iyong katawan ay hindi na naramdaman. Pagkatapos ang katawan ay ganap na nalinas. Panipi. Ang sulok ng bibig ni Jackie ay malumanay. Matapos hugasan at malinis ang iyong katawan, itinuturing kang isang martial artist. Ang iyong pangkalahatang lakas at kapangyarihan ay mapapahusay. Sa pangkalahatan, para sa mga taong may average na talento, pagkatapos malinis ang kanilang katawan, magiging first-grade martial artist. Para sa mga taong may kaunting talento, sila ay magiging isang pangalawang grade martial artist, at para sa mga taong may likas na hilaw na talento, maaari silang direktang maabot ang ikatlong baitang ng martial status. Panipi. Panginoon ko, maraming marka. Nagulat si Selena, sa parehong oras, hindi nagsasalita. Inaasahan ko lamang na hindi ako isang first-grade martial artist kung gayon ang talento ng minahan ay magiging masyadong average. Buntong hininga. Nais ko pa ring maging isang grandmaster isang araw. Panipi. Kabanata 1098. Sa paglipas ng oras, nadama ni Selena ang mas maraming sakit. Sa wakas ay hindi niya maiwasang mapalabas ang isang malakas na sigaw ng sakit. Sa gilid, hindi alam ni Jackie kung tatawa o umiyak sa pag-iyak ng kanyang asawa. Mahal, gusto mo bang pumasok ako at panatilihin kang kumpanya? Iminungkahi ni Jackie, nakangiti. Agad na naging kulay rosa si Selena. Binaril niya si Jackie ng isang nakamamatay na titig at nag-jeered. Ang nasabing haltak. Paano ka pa rin magbiro sa oras na ito? Ang tubig ay puno ng itim at madulash na impurities, kahit na maglakas loob ka bang pumasok. Panipi. Hoy, hanggat pinapayagan ito ng aking mahal na asawa, ano ang mahihiya? Siyempre, papasok na ako. Panipi. Si Jackie ay humadjakik ng masama at pinatawa si Selena at umiyak ng sabay. Halos oras na. Tinitiyak ito ng kaunti. Ang masakit na sensasyon ay magsisimulang humupa kapag natapos na ang rurok. Dadaan mo ito. Panipi. Tumingin si Jackie sa oras at ipinaliwanag kay Selena. Mahal, mahusay ka. Maaari mo itong gawin. Gagawin mo ito. Nagpalakpakan si Jackie. Pinutok ni Selena ang kanyang ulo tulad ng isang masunaring maliit na batang babae. Kinuha niya ang kanyang ngipin at nagpatuloy sa pagtitiis ng sakit. Sa wakas, ang kanyang katawan ay ganap na nalinas. Pagkatapos ay pumasok siya sa iba pang bar aisles ng malinis na tubig at hugasan ng lubusan ang kanyang katawan. Pagkatapos ay lumabas siya at labis na nakasuot ng damit. Ako, kaya, sobrang pagod. Pakiramdam ko ay nahuhulog ang buong katawan ko. Ngayon gusto ko lang matulog at matulog. Panipi. Mahina si Selena sa kanyang mga paa. Tumingin siya kay Jackie na may isang mapait na ngiti. Hayaan. Dadalhin kita pabalik sa pahinga. Matapos magpahinga ng lubusan, maramdaman mo na ang iyong katawan ay ganap na nagbago. At pagkatapos malinis ang iyong katawan, makaramdam ka ng isang malabong pahiwatig ng pagka-espiritual sa iyong katawan, tulad ng enerhiya ng chi. Ang iyong katawan ay maglalabas ng isang glow ng kumpiyansa na gagawing mas maganda ka kaysa dati. Panipi. Ngumiti si Jackie habang kinuha niya si Selena sa kanyang malakas na braso at lumakad papunta sa direksyon ng kanilang tirahan. Talaga, hindi ko inaasahan na maraming mga benepisyo sa pagsasanay ng martial arts. Hindi nakakagulat na maraming mga tao na hindi makapaghintay na maging isa. Panipi. Tiningnan ni Selena si Jackie sa kahihiyan. Namula ang mukha niya. Hindi ko naisip na isang araw ay magsisimula ako sa landas ng martial arts. Dagdag niya. Mabilis na lumipas ang oras, at sa susunod na umaga, sa wakas ay naging masigla muli si Selena. Pagkatapos niyang tumayo at lumakad papunta sa patio kasama sina Jackie, Ben at Elaine ay hinuhubaran sila ng excited. Sis, ito ay napakaganda. Mayroon akong magandang balita upang sabihin sa iyo. Matagumpay kong nilinis ang aking katawan kahapon. Bukod dito, binanggit ni Elaine na ang aking martial art talent ay hindi masama. Panipi. Natutuwa si Ben nang masigasig nang makita niya si Selena.
Siya ay tumatalon pataas at pababa na may kaligayahan na ang kanyang mga paa ay bahagyang naantig sa lupa. Ito ba, napakasaya mo. Hayaan mo akong makita kung gaano kabuti ang iyong talento. Panipi. Bumalik si Selena na may tuyong ngiti. Sa susunod na segundo, kinuha ni Ben ang isang bato na may sukat na basketball at nahaharap kay Selena, maaari kong putok ang laki ng bato na ito. Sinabi sa akin ni Elaine na may ganitong lakas, maaari akong ituring na pangalawang grade martial artist. Bukod dito, hindi ako masyadong malayo sa ikatlong baitang na antas ng martial. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na master ako. Bueno, hindi bababa sa mas mahusay ako kaysa sa average na mga tao. Panipi. Wow! Iyon ay talagang mahusay. Panipi. Nag-on ang kalooban ni Selena nang marinig niya ang kanyang mga salita. Talagang masaya siya para kay Ben. Napakaganda. Kung alam ni Maat pa na ikaw ay naging isang martial artist at nagtataglay ng ganoong talento, ipagmalaki ka rin nila. Panipi. Kumusta ka, sis? Matagumpay ka bang nalines? Dito, subukan ito. Panipi. Matapos bumagsak ang pangwakas na syllabus ng salita, hinimas ni Ben ang basketball-sized na bato sa braso ni Selena. Kabanata 1099. Malaki iyon. Walang paraan. Hindi ko masisira iyon. Nakakatakot ito sa akin sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Panipi. Tumingin si Selena sa bato sa kanyang palad at nagsalita sa isang panik na tono. Nadaman niya na hindi na niya masira ang isang bato ang laki ng isang kamao kung ano pa ang isa sa laki ng basketball. Hindi mo malalaman kung hindi mo subukan. Ngunit pinahihit ni Ben ang kanyang mga mata. Akala ko hindi ko rin ito masisira. Ngunit ginawa ko, aniya. Subukan ito, sis. Hindi mo ba napagtanto na ang bato ay hindi kasing mabigat tulad ng naisip mo na habang dala mo ito? Iyon ay dahil ang iyong lakas ay hindi na lakas ng isang ordinaryong tao. Mayroon kang katawan ng isang martial artist ngayon. Panipi. Dito, tumahimik sandali si Ben bago magpatuloy. Sis, alam mo ba na ang isang tao na tunay na malakas ay ang hindi nag-flinch sa harap ng isang tigre, at kahit na iniisip ang isang tigre bilang isang ant? Nang marinig ito ni Elaine, hindi niya maiwasang mapansin. Nasabi ko lang sa iyo ang lahat ng nakaraan. Sigurado kang mabilis na pumili. Panipi. Hey! Hinaplos ni Ben ang likod ng kanyang leeg. Palagi akong naniniwala sa pag-aaral ng mahabang buhay. Subukan ito, mahal. Ikaw ang kanyang kapatid na babae, mayroon kang parehong ina. Kung magagawa niya ito, hindi ka maaaring mawala sa kanya bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Bukod, malakas ang iyong katawan ngayon. Hindi ito masyadong maraming kahit na sinuntok mo ang bato. Iba ka sa dati, tama. Panipi. Nagsalita si Jackie mula sa gilid, ngumisi. Sige, bibigyan ko ito ng shot. Panipi. Si Selena ay nag-cradle ng bato sa isang braso at pinapalakpakan ang kanyang iba pang kamay sa isang kamao, sinira ito ng diretso sa bato. Ang lahat ay nanatiling tahimik pagkatapos ng napakalaking bang, at ang bato sa kamay ni Selena ay nabagsak at nahulog sa lupa. Diyos ko, walang paraan. Kamangha-mangha ka, sis. Panipi. Bulalas ni Ben nang makita niya ito. Nakita mo ba yon, Jackie? Nakita mo ba yon? Ginawa ko ito. At napakadali nito. Hindi rin nasasaktan ang kamay ko. Panipi. Si Selena ay tumalon ng excited matapos niyang makita ito. Ito ay kamangha-manghang. Parang ako ay isang pangalawang baitang martial artist tulad ng aking kapatid ngayon. Ako ay tulad ng talento tulad niya. Kami ay praktikal na masters. Panipi. Sa palagay ko ang iyong lakas ay higit pa sa isang pangalawang grade martial artist, sis. Tinitigan lang siya ni Elaine at pinamamahalaan ang isang mapait na ngiti. Inilagay ni Ben ang bato sa isang bench at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang masira ito. Hawak mo ito sa isang braso, ngunit sinira mo pa rin ito. Ang lakas na ito ay marahil na sa isang third-grade martial artist. Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Kaya sinasabi mo sa akin na hindi sinira ni Ben ang bato. Hindi alam ni Jackie kung tatawa o umiyak. Ikaw ay isang tunay na Panginoon, mahal ko. Tiyak na ikaw ay isang third-grade martial artist. Malakas ka na. Panipi. Tama iyon. Sa talento tulad ng sa iyo, maaari kang magkaroon ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ng isang pangunahing may kaunting kasanayan. Bukod dito, ginagarantiyahan ko na maaari ka ring maging isang grandmaster sa isang buwan na oras hanggat sinubukan mo ang pagsisikap. Panipi. Sabi ni Jackie na may ngiti pagkatapos niyang isipin ito. Walang paraan. Malakas ako. Panipi. Labis na nasa sabik si Selena. Hindi niya naisip na talagang mas malakas siya kaysa sa kanyang kapatid na mayroon ng napakalaking talento. Kabanata 1100. Selena, nakikita mo ba ang bato doon? Ang isa sa lupa, isang maliit na mas malaki kaysa sa isang basketball.
Pumunta at pindutin ito kung hindi ka pa naniniwala. Kung masira ito, nangangahulugan ito na tiyak na mayroon kang lakas ng isang third-grade martial artist. Panipi. Inscan ni Jackie ang kanyang paligid bago siya kumanta ng isang kalapit na bato. Kinausap niya si Selena. Talaga, hayaan mo akong subukan. Panipi. Kinuha ni Selena ang kanyang mga salita at ngumisi. Lumakad siya at sinuntok ang bato. Ang isang crack ay lumusot sa hangin, at ang napakalaking split-split ay binuksan at nabasag sa mga piraso. Ito ay kamangha-manghang. Sis, ang talento mo ay nagseselos ako. Panipi. Tulad ng napanood ni Ben, ang kanyang paunang kaguluhan ay biglang hamupa, pakiramdam niya ay parang ang kanyang ego ay nagdusa ng isang seryosong suntok. Nais niyang magpakita ngayon, ngunit ngayon hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Hindi ko ito matutulungan. Ako ang iyong nakatatandang kapatid na babae, pagkatapos ng lahat. Panipi. Ang mukha ni Selena ay sinindihan ng isang nakakahawang pagngiti. Pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa isang bagay at idinagdag, masaya si Kylie kung makikita niya ako ngayon. Masaya siyang makita ang kanyang malakas na ina. Panipi. Pagkasabi niya nun, nagsalubong ang kilay niya at lumingon kay Jackie. Ilang araw na tayong hindi nagkita ni Kylie, dear, sabi niya. Miss ko na siya. Mabilis na inilibot ni Jackie ang kanyang mga mata sa kanyang paligid. Mas mabuting huwag na nating banggitin si Kylie sa mga ganitong kondisyon. Intindihin. Sagot niya, si Lily at ang third elder ay tiyak na walang silbi. Magulo kung gagamitin nila si Kylie laban sa atin. Kung tutuusin, ang mga taong tulad nila ay gagawa ng lahat ng uri ng taktika. Matapos marinig ito ni Selena, napabuntong hininga siya. Bakit kailangan nilang maging makapangyarihan? Kailan natin sila maaalis? Sabi niya, nag-aalala. Kung pwede lang mawala sila. Kung hindi, hindi tayo makakapagpahinga ng maayos. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawin ko ang aking makakaya. Isang nakakapanatag na ngiti ang ibinigay ni Jackie. Mamimigay ako ng Chi Congregation pills bukas. You and Ben better stay here and practice, sabi niya. Plano namin ni Lana, Ethan na lumabas. Kailangan nating pumunta at hanapin ang mga halamang gamot sa aking ama. Pagkatapos nating makuha ang mga halamang gamot upang lumikha ng panlunas, ang pangatlong elder at Lily ay magkakaroon ng malaking problema. Hindi pwede. Kung alam ni Lily na lalabas ka, magpapadala siya ng mga tao para patayin ka. Sabi ni Elaine, na nagpapanik, I think you should stay back and practice to get better first. Mas mabuti kung ganyan. Sa iyong talento, young Master Jackie, makakamit mo ang gitnang yugto ng pagiging tunay na Diyos sa lalong madaling panahon. Hindi niya akalain na sisigot si Jackie sa ganoong paraan, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa sarili kong kakayahan. At saka, hindi alam ng third elder at ng iba pa kung gaano ako kalakas, malamang ay wala silang ideya na nakamit ko na ang tunay na katayuan ng Diyos. Kaya hindi sila magpapadala ng malalakas na tao para patayin ako. Higit pa rito, napagtanto ko na ang aming mga kasanayan sa pakikipaglaban ay bahagyang mas malakas kaysa sa estilo ng pakikipaglaban ng pamilyang White mula sa huling kompetisyon. Talagang kakayanin ko ang aking paninindigan. Talaga. Kaya hindi ka matatakot kahit na makaharap mo si third elder. Nagningning ang mga mata ni Elaine pagkatapos niyang marinig ito. Tanong niya sa sabik na tono. Tumango si Jackie. Hindi ako kailanman nakipagpalit sa kanya ng suntok, ngunit hindi siya magkakaroon ng madaling panahon na patayin ako. Higit pa rito, ang lakas at kakayahan ng isang tao sa pakikipaglaban ay tumataas ng husto sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa isang dragon. Pagkasabi niya nun ay may naisip si Jackie. Selena, binigyan ka lang nila ng walang pamagat na fighting scroll dahil nagkataon na mayroon sila nito, sabi niya kay Selena. Pagkatapos kong pag-aralan ito, napagtanto ko na ito ay isang mahirap na estilo upang makabisado, at ito ay napakalakas din. Ikaw ay magiging napakabilis pagkatapos mong magsanay ayon dito. Bukod pa rito, ito ay may napakagandang potensyal para makapagsanay ka hanggang sa makamit mo ang tunay na katayuan sa Diyos. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.